Kapatid, namumuhay tayo sa panahon na parang ang taas ng tingin natin sa mga taong busy. Di ba sineselebrate natin yung tagumpay ng mga busy tao? Like yung mga magulang natin, yung mga teachers, maging yung mga pastor at mga workers sa church. Kapag busy yung tao, tinitingala natin sila. Pero consistent ba ang ganitong pag-uugali or pag-iisip sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Well, isang passage sa Bible lang naaalala ko wherein si Martha ay busy sa paghahanda ng dinner dahil nandun ang Panginoong Jesus. Tapos yung kapatid niya na si Mary ay nandun lang naman sa paanan ng Panginoong Jesus at nakikinig. And then nagreklamo si Martha na bakit daw hindi tinutulungan ni Mary si Martha sa paggawa ng mga gawaing bahay. In a sense, parang inuutusan niya ang Panginoong Jesus na i-rebuke si Maria. Pero ano sinabi ng Panginoong Jesus? Pinili ni Mary kung ano ang mas mainam at hindi yun tatanggalin sa kanya. So, ibig sabihin nito, parang si Mary pa ang pinuri ng Diyos at si Martha yung in a way na-rebuke dahil nagtatrabaho siya pero nagrereklamo naman. Naranasan mo ba na sa church na parang ikaw lang ang gumagawa ng lahat? Ikaw na yung tumutugtog, ikaw pa yung nangangaral, tapos ikaw pa yung naglilinis, ikaw pa yung sa admin. Kulang na lang pati treasurer ikaw. At ngayon, pagod ka na at parang nagrereklamo ka na sa dami ng iyong ginagawa sa church. Baka kasi hindi naman lahat yan pinapagawa ng Diyos sa'yo. Ikaw lang ang may gusto. Pero posible ba na kaya tayo nahahapo, napapagod kasi ayaw nating i-involve ang iba? Sa 2 Timothy chapter 2, ay sinasabihan ni Paul to entrust the gospel to faithful men. Ibig sabihin, gusto niyang i-involve ang iba sa pagtatrabaho. It seems like lumalaki yung church sa Ephesus. Since lumalaki yung church, kailangan ng more workers, right? And that happens to any church. Kapag pinapalaki ng Diyos ang isang ministeryo, obviously kailangan ng mas maraming tao. However, kapag hindi ito nakikita ng leadership sa church at yung pastor lang o mangilan-ngilan mga tao lang ang gumagawa, makakaranas sila ng burnout. Mapapagod sila na hindi naman dapat. Isa sa mga magandang bagay kapag ikaw ay bahagi ng isang Christian community sa isang church ay maraming tao ang pwedeng makatulong para gumaan ang trabaho. Therefore, hindi natin kailangan na maging busy kung pwede naman nating involve ang iba. Hindi ba? Pag mas marami, mas magaan, mas masaya.